Okay, so bago tayo magpasimula, tayo muna ay manalangin sa Diyos na buhay. Ang ating pong Diyos ay buhay. Amang Diyos na sa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na banal. Diyos ang higit ang iyong kapangyarihan sa lahat. Kami lumalapit sa inyo sa gabing ito upang hilingin na pagpalain mo iyong salita. Hinin namin ang mga himala mo sa pamamagitan ng iyong salita. Maabot natin ang lahat ng bansa, Panginoon, lahat ng kontinente, magpagaling ka, maghimala, magpalaya. Hinin namin ang revival sa aming panampalataya. Sa ito, ibukas mo yung aming pandinig, ibukas mo ang puso namin sa pamamagitan ng salita mo na ating dadalhin sa hapong ito. Hini ko ang malaking pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa gabing ito. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen. Ito ang mensahe natin ay matagpuan natin sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 2 hanggang verse 10. Unang Thessalonica chapter 1, verse 2 hanggang verse 10. Sabi dito, sa verse 2 kung umpisa natin, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay kasama kayo sa aming dalangin. Sa birthday, inaalala namin sa harapan ng ating Diyos Ama ang inyong gawa dahil sa inyong panampalataya. Ito yung practice nila, yung panampalataya. Ang inyong pagpapagal, practice din nila ito. Dahil sa inyong pag-ibig, dahil sa inyong pagtitiis, dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoon Jesucristo. Amen. Kaya, alam niyo ba yung mga taga-Thessalonica, naging huwaran din ito sa panampalataya. Mahalaga yung maging huwaran tayo sa ating panampalataya. Sa panampalataya, sa pagpapagal, sa pag-ibig, kahit nandun sila sa kahirapan, napapadama pa nila yung kanilang pag-ibig sa kanilang kapwa, sa inyong pagtitiis, dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Sabi sa verse 4 ng unang Thessalonica chapter 1, verse 1 to hanggang 10, mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ito yung sulat ni Paul sa mga taga-Thessalonica. Sapagkat ang magandang balita na lubos naming pinaniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamagitan ng salita, kundi sa pamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Kasama yung Espiritu Santo. Hindi lang sa salita, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Sa verse 6, sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Alam natin na si Paul ay naging halimbawa din niya ang Panginoon. Naging huwaran niya ang Panginoon pagdating sa panampalataya. Kasi si Kristo naman talaga yung author ng panampalataya, di ba? Hebrews chapter 12, verse 2. Siya yung pasimula ng panampalataya, si Christ. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon kahit dumanas kayo ng maraming paghihirap. Tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na may kagalakang mula sa Espiritu Santo. Amen. So yung taga-Thessalonica ay hindi rin komportable ang buhay na. Baga may maraming paghihirap na pinagdaanan. Pero bakit na-maintain nila yung kanilang panampalataya? Na-maintain nila yung kanilang pagpapagal? Na-maintain nila yung kanilang pag-ibig? Yung pag-ibig nito na kahit nandun yung sakripisyo, na ipapadama pa rin yung pag-ibig sa kapwa. Dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoon Jesucristo. Yan po yung buhay ng mga mananampalataya sa taga-Thessalonica na sulat ni Paul. Amen. Yung kagalakang mula sa Espiritu Santo. Sa 7, kaya't naging huwaran kayo sa inyong panampalataya sa Macedonia, sa Akaya. So naging huwaran sila sa kanilang panampalataya sa Macedonia at Akaya, yung taga-Thessalonica. Ay masarap maging huwaran. Amin po maging halimbawa. Amen. Yung Macedonia at Akaya, mga malalaking simbahan ito. So, nauna naging mananampalataya ang mga taga-Thessalonica kasi naging huwaran lang
ng mga Macedonia at Akaya yung taga-Tesalonica. Amen po ba? Sapagkat hindi lamang sa salita ng Panginoon lumaganap ang magandang balita sa Macedonia at Akaya sa pamagitan din ninyo, ang inyong panampalataya sa Diyos, ang salita sa lahat ng dako, lumaganap sa lahat ng dako. Ang inyong panampalataya sa Diyos ay nabalita sa lahat ng dako. Amen? Pansinin po yung karakter, yung buhay ng mga taga-Tesalonica, yung kanilang panampalataya, yung kanilang pagpapagal, yung kanilang pag-ibig, yung kanilang pagtitiis, yung pag-asa nila sa Panginoon Kristo ay kakaiba. Ito yung naging halimbawa si Paul at halimbawa ng Panginoon. Ano bang halimbawa ni Pablo? Yung mga pagtitiis din. Halimbawa ng Panginoon, yung pagtitiis din ng Panginoon. Kahit dumanas sila ng napakaraming hirap. Pero bakit? Na-maintain nila yung kanilang tamang buhay. Kasi nga, na-practice yung panampalataya, yung pagpapagal, yung pag-ibig, yung pagtitiis, napapractice. Amen. Dahil sa kagalakang mula sa Espiritu Santo, naging huwaran kayo sa panampalat sa Macedonia, kahit dumanas sila ng napakaraming hirap, pero nakapagtagumpay sila. At ang inyong panampalataya sa Diyos ay nabalita sa lahat ng dako. Hindi lang naging huwaran sa panampalataya, kundi sila ay nabalita sa lahat ng dako. Amen? Dapat ganito rin ang mangyari sa atin. Dapat yung panampalataya natin, dapat laging malakas, matatag. Yung ating pagtatabaho, dapat nandyan lagi. Yung ating pag-ibig, dapat nandyan lagi. Ipapadama natin yung pag-ibig natin sa tao. Amen. Sa ating mga kapatid. Kaya't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito, sabi ni Pablo. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito ay si Jesus na muling binuhay. Muling binuhay ng Diyos. At siya rin ang nagligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Amin po ba? Kasi ang Diyos napupuot sa mga makasalanan. At dahil naligtas sila, naligtas tayo sa puot ng Diyos. Amen. Tingnan niyo kung paano na-maintain yung kanilang tamang karakter. Amen. Kasama dyan yung prayer. Napakaganda ng karakter ng taga-Tesalonica. Ang mapansin natin, minsan tayong mga mananampalataya, ang ating inaasahan pag mananampalataya na tayo, wala nang pagtitiis. Wala nang hirap. Pero sa katotohanan, tayo ay dadanas pa rin ng hirap at pagtitiis sa buhay na ito. Amin po ba? Sino ba itong hindi na nakaranas ng hirap at pagtitiis? Taas ang kamay. Ibig sabihin na intindihan nyo na lahat pa tayo nakaranas ng paghihirap at pagtitiis sa buhay na ito. Ay mahalaga na pagdadaanan natin yon. Kasi yun yung tunay na naglilingkod sa Lord na nakakaranas ng pagtitiis at hirap. Maring sa simula ay makaranas ka ng pagtitiis at hirap. Pero deserve naman talaga sa mga lingkod na pinagpapala. Kasi ang lingkod ng Diyos nagtuturo ng pagpapala. Nagpapayaman sa tao. Amen? Kasi tinuturuan mo ng panampalataya ng tao. Tinuturuan mo ng kasaganaan ng tao.
Tinuturuan mo ng lahat ng pagpapala ang tao, pagpapayaman ng tao. Kaya kapag ang lingkod ng Diyos ay pinagpala yung mga tao, pag pinagpala yung mga tao, yung puso ng mga tao, pagpapalain din sila ng mga tao. Amen pa ba? Ganun yan eh. Kaya hindi na dapat pinagtatakan yan. Dapat tanggap na natin sa ating puso yan. Kasi ang mga lingkod ng Diyos, kahit mahirap yan, nagtuturo yan ng panampalataya at pagturo ng kasaganaan sa tao. Kahit sila mahirap, ngunit sila nagtuturo ng sumagana ang tao. At ang kasaganaan, hindi lang literal na kayaman, kundi yung panampalataya, kasaganaan din yan. Amen. Maging si Pablo, kung titingnan natin, nakapagpapalakad ng paralitiko, may sakit din. Dumandaan din sa matinding paghihirap at pagsubok. Dito sa pangalawang Korinto 12:8 hanggang 10, si Pablo ay may problema din sa katawan niya. Maaring sa mata, maaring sa pisikal niyang katawan. 3 beses akong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, yung sa kanyang karamdaman. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo. Pangalawang Korinto 12:8 hanggang 10. So 3 times siya nag-pray sa Panginoon na alisin yung kanyang karamdaman. Ngunit ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo. Sapagkat lubusang mahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. At buong galak kung ipagmamalaki ang aking kahinaan, sabi ni Paul, upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo Jesus. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng kahinaan. Mga pagkutya, naranasan ni Paul yan. Mga kahirapan, naranasan niya yan. Pag-uusig, naranasan niya yan. Kapigatian, sapagkat ako'y mahina. Doon ako nagiging malakas. Sabi ng ibang bahagi ng kasulatan na yung mga marunong ginawa ng Lord na mangmang at yung mga mangmang ginawa niyang matalino. Yung mga malalakas ay ginawa niyang mahina at yung mga mahina ay ginawa niyang malakas. Amen. Kasi kung malakas ka na, paano ka malalagyan ng Lord ng kalakasan? Amen. Yung mga mahina, yung mga ginagamit ng Panginoon. Lahat ng tao ginamit ng Lord, mga anointed na mga tao, ay mayroong kahinaan. Amen. Para sila'y palakasin ng kapangyarihan ng Diyos. At si Pablo 3 beses na nag-pray na alisin yung kanyang karamdaman. Pero sabi ng Lord, ang tulong ko'y lagi sapat sa iyo. Ang gusto ko lagi kang mahina para malagyan kita ng lakas. Malagyan kita ng kapangyarihan ko. Amen. Kasi kung malakas ka, paano ka palalagyan ng Lord ng kanyang kalakasan? Amen. Wala na si Lord paglalagyan. Amen. Yun yung mga dahilan kung bakit yung mga walang kakayanan, binigyan ng Lord ng kakayanan. Yung walang karunungan, binigyan niya ng karunungan. Para magamit ka ng Panginoon. Wala kayong mapagmamalaki. Amen ba ba? Kaya sabi ni Paul, ikinagalak niya yung kanyang kahinaan sapagkat doon siya pinalakas ng Panginoon. Si Paul may sakit pero pag nag-preach, lumalakad yung paralitiko. Kakaiba, di ba? Kasi ginagamit siya ng Panginoon eh. Amen? Kaya minsan ang tingin natin sa mga lingkod malakas, matatag. Po, mayroon din niya mga kahinaan sa katawan. Mayroon din niya mga karamdaman. At nabubuhay lang yan dahil sa biyaya ng Panginoon. Nabubuhay lang yan dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Nabubuhay lang yan dahil sa kalakasan ng Panginoon. Amen mo ba? Ganun ang katotohanan. Minsan, ang mga tao nagpa-pray sa pastor, tinutugon naman ng Panginoon. Pero ang pastor, nangangailangan din niya ng prayer. Amen. Nangangailangan din ng prayer yung pastor. Nangangailangan din ng prayer. Kailangan din kayong palakasin ng Panginoon. Kaya si Paul ay maraming mga kahinaan. Maraming pagkutya na naranasan, maraming
kahirapan, naranasan maraming pag-usig na naranasan at kagipitan na naranasan bilang isang apostol ng Panginoon. Tingnan niyo yan, yung kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Dito sa 2 Corinto 11, 24, 29, tingnan pa natin yung mga pinagdaanan ni Paul. 2 Corinto 11, 24 hanggang 29. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Hinagupit siya ng mga Hudyo. 39 na hagupit ang kanyang tinanggap mula sa mga Hudyo. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit akong nakahas ng hagupitin ng mga Romano. Sa paglilingkod lang, sa pagpapakilala lang sa Panginoon. Tayo, naranasan naman natin yon. Sagot nga, kung hindi nyo naranasan nyo, hindi pa. At minsan pinagbabato, nakahas ka namang batuhin dahil kay Kristo. 3 beses akong mawasak ang barkong aking sinasakyan. 3 times. Nawasak yung barkong kanyang sinasakyan. At sabi, minsan, buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Buong araw at gabi na palutang-lutang sa dagat. Dahil sa nawasak yung barkong kanyang sinasakyan. Sa malimit kong paglalakbay, nalalagay lagi ako sa iba't ibang panganib. Sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pagmisyon, nalalagay lagi sa mga iba't ibang panganib. Sa mga ilog, tumatawid siya ng ilog, may mga panganib. Sa mga tulisan, kasi unang pa maraming tulisan eh. Alam niyo napanood niyo yung mga barko na tinatambangan ng mga tulisan? Mga pirata? Amen? Minsan nabibiktima rin yung mga pirata. Nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, at sa mga hintil. Isa kasi yung mga kababayan niya, may mga galit sa kanya dahil kay Kristo na kanyang pinapahayag, pinapangaral. At sa mga hintil, sa mga hindi manampalataya. Pag sinabing hintil, hindi manampalataya. Amen. Sa mga panganib, sa mga lunsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad ng mga kapatid. Kasi may mga nakakapasok na huwad ng mga kapatid eh. Yung kumukuha lang ba ng mga aral, mga huwad yun eh. Yung mga hindi totoo, nag-i-spy, nakakapasok yun sa kongregasyon, na iba yung motibo. Yung mga taong walang permanenteng church, mga taong walang pag-asa sa buhay, mga taong walang kasiguraduhan ng kaligtasan, nag-i-spy yan. Meron sila noon pa man. Maging sa panahon natin ngayon eh. May spy sa kabila, may spy sa kabila. Tinitingnan lang yung mga doktrina, tapos siraan dito, siraan doon. Kinukuha yung mga doktrina. Kakalat yung kakulangan. Hindi tinitingnan yung kapunuan, kundi yung kakulangan. Ng bawat iglesia, mayroong mga spy na ganun. Sa iba't ibang mga panganib. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Hirap at pagod. Malimit na magpuyat. Ayun, naranasan ba niyo yung hirap at pagod sa paglilingkod? Naranasan niyo ba yung lagi mapupuyat? O sarap tulog lagi? Matinding gutom at uhaw. Naranasan na ba natin yon? Yung tumatayo ka sa pulpito eh, uhaw na uhaw ka, gutom na gutom ka na, gusto mo nang kumain. Dahil sa pasobrang pag-ayuno para lang sa kaluluwa ng tao, maligtas lang. Naranasan ko rin ginawin, ngunit wala man lamang magbalabal. Naranasan na ba natin sa ating pagministeryo?
Bukod pa sa lahat ng mga ito'y araw-araw kong pinapasan yung kompasyon niya, ang mga alalahanin ng bawat iglesia. Pasan-pasan niya, yung kompasyon niya eh. Pinapasan niya lagi yung mga lahat ng iglesia. Kung may nanghihina rin ako. Kapag may nahulog sa pagkasala, labis ko ito'y kinagagalit. Kapag may nanghihina daw sa mga kapatid, nanghihina rin siya. Naramdaman niya yung panghihina ng tao. Mga nagkukunik sa kanya. Kapag may nahulog sa pagkasala, labis ko ito'y kinagagalit. Sino ba naman matuwa? Ulit-ulit mo tinuturuan tapos mahulog pa sa pagkasala. Amen. At nagagalit sa kasalanan. Hindi doon sa tao. Mapansin natin na iba't ibang karanasan, hirap at pagtiis sa mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kapag totoong lingkod ka ng Diyos ni Kristo Jesus, hindi pwedeng maging komportable ang buhay mo. Kasi lagi mo iniisip yung tao. Lagi mong iniisip sila. Yung kanilang kaligtasan, yung kanilang kalakasan, yung kanilang kasaganaan, lagi mong dinudulog sa Diyos. Kapag may nakita ka nanghihina, nakadama ka rin, konektado eh. Kapag may mahulog sa pagkasala, nalulungkot ka. Ganoon ang tunay na lingkod ng Diyos. Nakadama ka ng lahat ng dapat madama ng Panginoon. Naramdaman mo rin. Amin po ba? Nakadama ka ng kalungkutan. Nakagalit ka pag may nagkakasala. Amen. Kaya mapansin natin na pag totoong lingkod ka talaga ng Diyos, kapag ikaw ay nagmimisyon, naglalakbay, marami kang ma-encounter na panganib. Sa mga tulisan, sa mga ilog, sa mga kapatid, yung mga kapatid niyang Hudyo, yung ini-spy lang siya, galit sa kanya dahil kay Kristo, yung mga hintil, lagi siyang nasa panganib ang kanyang buhay. Kaya mapansin natin ang buhay ng lingkod ng Diyos, hindi madali. Amen. Hindi madali. Naranasan yung pagod at uhaw, gutom. Amen. Minsan mo masaya, akala mo tumatawa, gutom na gutom yan. Amen. Lalo't ako, palatawa talaga ako. Hindi ako pwedeng hindi tumawa sa harapan niyo. Amen po ba? Kasi nga, nakakatawa naman talaga kayo tingnan. Amen. Hindi pwedeng maging malungkot ako. Kailangan laging naka-smile, nakatawa. Amen. Ang gusto nyo, nakatawa o nakasibangot? Bawal ang unggoy. Amen. Kaya mahalaga yung makita natin, pagdating sa totoong lingkod ng Diyos, may mga sakripisyo. Hindi absuelto sa pagtitiis, sa sakripisyo. Hindi libre doon. Kaya mapansin natin, yung mga naglilingkod sa Diyos, ay kung alam na natin yung buhay nila, maawa ka rin, mahabag ka rin. Amen. Kasi kung hindi mo nakikita yung kanilang kalagayan, akala mo okay lang. Marami palang matitinding pinagdadaanan para lang sa kaluluwa ng tao. Lahat yun ay dahil sa kaluluwa ng tao. Alam mo po si Paul ay abogado. Iniwan niya yung pagiging abogado para maglingkod kay Christ. Dati tagapagtanggol siya, sabi niya. So, kapag tinawag ka ng Panginoon, kahit anuman yung kurso mo,
Ano man yung pinag-aralan mo, itatakwil mo ito at pipiliin mo ang Panginoon. Kasi kay Lord, mayroong assurance. May kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Wala namang profesional na makapagdadala sa iyo sa kasiguraduhan ng buhay. Amin po ba? Dito lang sa lupa yan. Ano mang klase ng kurso yan, dito lang sa lupa yan. Kaya para kay Paul, lahat ay binaliwala niya. Makamtanan niya si Lord. Maranasan yung muling pagkabuhay ng Panginoon at maranasan yung kapangyarihan ni Kristo. Amin po ba? Kaya ganun po si Paul, isang apostol na tinawag na nandoon sa marangyang buhay. Amen. Iniwan niya yon at naglakbay siya. Doon sa kanyang paglalakbay na iba't ibang klase ng hirap at pagtitiis yung kanyang pinagdaanan. Amen. Naranasan ko yan dati na humahayo ako, gutom din ako, uhaw ako. Amen. Dahil sa kaluluwa ng tao, dahil sa malasakit mo sa tao, dahil sa pag-ibig mo sa kaluluwa ng tao, yung prayer mo na maligtas ang tao, na gumawa ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Kaya mahalaga na makita natin na ang buhay ng lingkod ng Diyos hindi komportable. Kung siya man ay pagpalain ng Diyos bandang huli, deserve talaga niya yun. Para talaga yun sa kanya. Kasi ang lingkod ng Diyos ay nagtuturo ng nagpapayaman sa tao. Amen. Nagpapatatag sa tao. Tinuturuan niya ang tao na sumagana. At dahil ang Diyos ay tumutugon, dahil lingkod niya yun, ang mga tao pinagpapala naman ng Diyos. At kapag pinagpala ang puso ng bawat tao, simple pagpapalain mo rin yung lingkod ng Diyos. Amin po ba? Ganun ang balik noon. Pag pinagpala yung mga tinuturuan, karoon sila ng kagalakan sa kanilang mga puso. Pag pinagpala sila ng Panginoon, pinagyaman sila ng Panginoon, dahil sa mga aral at turo ng lingkod ng Diyos, babalik yan sa lingkod ng Diyos. Amen. Kaya, hindi nakapagtataka na yung iba ng lingkod Diyos pinagpapala din talaga ng Panginoon. Dahil sa mga taong kanyang tinuruan. Amen. Dito sa 1 Peter chapter 2, verse 21-24. Unang Pedro chapter 2, verse 21, verse 24. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Bahagi ng pagkatawag ng Diyos. Yung pagtitiis at hirap. Bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat si Kristo man ay nagtiis para sa inyo. Si Christ nagtiis din para sa atin. Nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. 1 Peter, unang Pedro, chapter 2, verse 21-24. Yung pagtitiis daw ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat ang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Sa 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay alipustahin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipabaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kong humatol. Sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang ating kasalanan upang mamatay na tayo sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang sugat, kay pinagaling. Alam mo ba yung pasan-pasan ni Christ sa cross? Kasalanan. Yung pagtiis ng hirap, bahagi ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Kasi nga si Christ man nagbigay ng halimbawa, nagtiis din siya. Kaya si Paul ay nagtiis din. Yung mga taga-Tesalonica ay nakarating ng maraming hirap.
nakaranas ng yung kanilang panampalataya, yung kanilang pagpapagal, yung kanilang pag-ibig, napapraktis nila eh. Kahit nakaranas sila ng maraming paghirap, nagpapadama pa na nila yung kanilang pag-ibig sa kanilang kapwa. Amin po ba? Kasi practice nila yun eh. Sabi doon, dumanas sila ng maraming paghirap. Alam niyo yung Pangalang Korinto 8? Pangalang Korinto 8? Yung mga taga-Tesalonica? Diba? Sabi doon, nakaranas sila ng matinding hirap. At ito'y mabigat na pagsubok sa kanila. Alam mo ba, nakiusap pa sila na bigyan ng pagkataong makatulong sa mga kapatid na nangailangan. Hindi naman sila mayaman talaga eh. Mamaya pakita ko sa inyo kung saan sila mayaman. Amen. Dito sa 1 Peter chapter 5, 8 hanggang 10. 1 Peter chapter 5, verse 8 hanggang 10. Maganda kayo at magbantay. Ibig sabihin maging alerto. Huwag maging kumpiyansado. Kasi may kaaway tayo. Maganda kayo at magbantay. Ang diablong kaaway ninyo ay parang liyong umuungal, alialigid at naghanap ng mabibiktima o lalapain niya. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong panampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyong, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng kahirapan. Amen. Ano daw gagawin natin sa diablo? Labanan. Huwag takbuhan, labanan. At magpakatatag sa ating panampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyong, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng kahirapan. Kasi, alam ba pag nakatuong ka sa kahirapan, akala mo ikaw lang nahihirapan. Akala mo ikaw lang talaga nahihirapan. Kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pag ikaw nakapokus lang sa kahirapan, akala mo ikaw lang hirap na hirap. Akala mo kargang-karga mo lahat ng kahirapan, kawalan. Buong daigdig, lahat ng kapatid ay nakaranas din ng kahirapan. Mapansin niyo sa mga ospital, mayroong nga 6 months na naghihintay, hindi pinapansin ng doktor kasi walang pera. Kung ikaw yung nag-iikot sa mga ospital, may 6 months na nakahigalan doon sa higaan, naghihintay na pansinin ng doktor, walang pumapansin kasi walang pera. Nagtitiis yun ng kirot. May napanood nga ako na puputulan na ng paa, na infeksyon. 6 months na nakahiga sa higaan, hindi pinapansin ng doktor kasi walang pera eh. Amin mo ba? 6 months na karoon ng infeksyon. Dahil sa wala siyang pera, hindi siya ginagamot. Ay, pag may pera yon, agamotin agad yun. Ibig sabihin mukhang pera ang doktor. Amen. So wala rin tayong magawa kasi maring yun ang regulasyon sa ospital. Sumusunod lang din sila. Sa management, di ba? Wala rin tayong magawa. Magtiis ka. Meron dyan, yung bill sa ospital, 300,000 million. Alam mo ba, kapag mayroong pagtitiis, magugulat ka, na-overcome din. Nakakalusot din. Yung mga pinagdaanan namin, pinagdaanan ninyo, ay halos parihas. Pagtitiis, kahirapan, ang kasusi lang doon, magpakatatag ang panampalataya sa Diyos. Kasi lahat naman ng bagay, pagpatuloy ka nagpipray sa Panginoon, talagang malulusutan mo rin yung problema na yun. Ma-overcome mo rin. Kaya lang, talagang, yun talaga ay bahagi ng pagkatawag sa atin ng yung pagtiis at hirap. Pero alam nyo, hindi naman permanente yun. Yung pagtitiis at hirap, hindi permanente. Parang dumadaan lang yan eh. Kaya lang, talagang magsasakripisyo ka rin talaga. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon,
ang Diyos sa siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbigay sa inyo ng kagalingan. O mayroon pa rin kagalingan dyan. Pagkatapos magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos sa siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbigay sa inyo ng kagalingan. Katatagan, lakas ng loob, isang pundasyong di matitinag. Siya rin ang tumawag sa inyo upang makabahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Amen po ba? Sino ba hindi nakaranas ng pagtitiis at hirap? Ibig sabihin, lahat tayo nakakaranas noon. Paano ba naminti ng taga-Tesalonica yung kanilang buhay espiritual, panampalataya, pagpapagal, pag-ibig, ano pa yun? Pag-asa nila kay Kristo Jesus. Pagtitiis at pag-asa kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, noon pa mang panahon, ang mga manampalataya nakaranas na ng pagtitiis at kahirapan. Kaya lang may mga taga-Macedonia at Akaya ay sabi ng Biblia, kahit nakaranas sila ng matinding kahirapan, sila pa yung nakiusap, nabigyan sila ng pagkataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Amin po ba? Saan ka doon na yung heart talaga ng tao, yung puso talaga ng tao, pag mayroon talagang Kristo, ay hindi mo kayang sukatin yung kanyang magawa. Kahit wala, mag-aambag pa rin talaga. At yung mahigpit na pagsubok sa kanila, sabi doon. Amen? Kaya yung kagalakan mula sa Espiritu ng Diyos, mahalaga rin. Na dapat naramdaman natin yung kagalakang kaloob ng Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Amen po ba? Dapat lagi natin in-acknowledge ang Holy Spirit sa ating mga prayer. Diba sa Galatians chapter 5, 22, 23, may tatlong pangunahin doon, yung pag-ibig ng Holy Ghost, yung kagalakan ng Holy Ghost, yung kapayapaan sa isip at puso, nandun yun. Nagawa yun ng tao sa pamagitan ng panampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Paano ba natin na-maintain yung ating panampalataya? Prayer. Amen. Huwag lang puro daing, mag-pray ka rin. Lumuhod ka rin sa Panginoon. Manalangin ka rin sa Diyos. Kasi pag lagi tayong busog sa prayer, halos hindi mo maramdaman yung mga problema. At laging kapag may problema, may solusyon din ang Panginoon. Nandiyan lagi yung mga miracle na Lord. Kapag may sakit ka, nandiyan yung healing. Kapag ginapos ka ng masama, nandiyan yung deliverance. Amen? Nandun yung compassion. Yung taga-Tesalonica, naging huwaran sila sa panampalataya sa Macedonia at Akaya. At hindi lang naging huwaran, naging halimbawa, kundi pag ang salita ng Panginoon lumaganap sa lahat ng dako. Dahil sa laki ng kanilang panampalataya sa Diyos. Amen? Napalaganap nila ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Ang lawak na narating ng kanilang panampalataya. Amen? Kapag may panampalataya ka, gaano man kahirap ang pagdadaanan mo, malulusutan mo. Kasi ang panampalataya may kasama din karunungan yan eh. Pag hindi ka humakbang, handyan ka lang. Kailangan humakbang ka rin, gumawa ka rin. Ganon ang panampalataya. Amen. Kailangan isama mo yung gawa sa iyong panampalataya. Kasi alam natin na yung panampalataya walang gawa, patay, baog. Amen? So, may mga taong ganun ang practice nila. Kasi pag wala kang compassion, wala ka rin magagawa. Ay nilagay rin taga sa bawat isa yung compassion minsan sa lalaki, minsan sa babae. Yung compassion na yan. Sa pamilya, sa mga tao, sa pangailangan. Amen?
Hindi pare-parehas yung kaloob pagdating sa compassion. Amen. Mayroong babaeng maabilidad. Mayroong lalaki naman maabilidad. Amen po ba? Amen. Hindi pare-parehas. Kaya sabi ng Biblia, huwag natin hanapin sa iba yung kaloob natin. Pag mayroon kang ganong kaloob, huwag mo na hanapin sa iba. Kasi pag hinahanap mo sa iba yan, hindi ka maging kontento. Lagi ka mayroong paghambing. Bakit ako ganito? Bakit siya ganun? Lagi ka mayroong paghambing. Gawin mo na lang kung ano yung compassion mo. Gawin mo na lang kung ano yung pinagawa sa'yo ng Lord. Kung yun lang yung kaya niya, wala kang magawa. Amen? Pwede din sa challenge kasi yung challenge kasi ng taga-Thessalonica sa Macedonia at Akaya, yung panampalataya, yung pagpapagal, yung pag-ibig, yung pagtitiis, yung pag-asa sa Panginoon Jesucristo, na-adapt din ito ng Macedonia at Akaya. Amen. Si Paul ay naging huwaran niya si Kristo. Si Pablo naman naging huwaran ng mga taga-Thessalonica. Yung mga taga-Thessalonica naman, naging huwaran sila ng Macedonia at Akaya. Amen ba? At saka iba pang mga simbahan. Maging tayo naging halimbawa dito ng ating buhay. Amen. Magandang mayroong tinutularan, sinusundan. Kaysa wala kang sinusundan. Amen pa ba? Ito yung impluensya ng Pablo. At ito yung impluensya ng mga taga-Thessalonica sa Macedonia at Akaya. Parang Corinto 8:7. Masagana kayo sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, mayaman kayo sa lahat ng bagay. Sa panampalataya, na-adapt na ito sa taga-Thessalonica. Dahil na-adapt ito kay Pablo ng mga taga-Thessalonica. Sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din yung maging masagana kayo sa paggawang-gawang ito. Amin po ba? Doon sila masagana. Alam natin na yung Macedonia at Akaya ay giver talaga, kahit hindi sila mayamang simbahan. Amen. Nandun yung puso kasi ng kagalakan ng Espiritu ng Diyos sa puso nila. Amen po ba? Yun yung paging huwaran ng taga-Thessalonica sa Macedonia at Akaya. Na yun yung panampalatang lumaganap sa lahat ng dako. Sabi doon sa ating binasa. Napalaganap nila yung panampalata sa lahat ng dako. Maging sa atin, naabot tayo ng panampalata ng mga taga-Thessalonica. Amen pa ba? Umabot sa lahat ng dako. Sa lahat ng panig ng mundo. Naabot ng panampalata na halimbawa ng mga taga-Thessalonica. Paano ba na-maintain na practice yung panampalata? Na kahit may kahirapan na pinagdadaanan, na nandun pa rin yung panampalata, ibig sabihin pinapractice din yan. Amen. Tulad ng practice natin, kahit wala kang nakikita, aniwala ka may ginawa ang Panginoon. Yun yung practice dun eh. Yung himala, yung panampalataya. Pag in-apply mo yun, nang may panampalata, alam mo may ginawa ang Diyos. Yun yung panampalataya. Pinapractice. Amin po ba? Kapag hindi mo ginawa yon, hindi mo mapractice ang iyong panampalataya. Pag nakahiga ka lang lagi at naghintay na dapuan ng pagpapala, hindi mo mapapractice ang iyong panampalataya. Amen? Gustong-gustong maglingkod, ayaw mo naman maglingkod. Hanggang sa plano ka lang. Amen? Hanggang sa isip lang. Hindi mo hinahakbang ang iyong panampalataya. Amen ba? Kapag mayroon kang desire na ilagay sa puso mo, gawin mo. Amen. Isagawa mo yung desire na yun. At doon kikilos ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Kasi sabi ng ang Diyos ang naglagay ng lahat ng bagay para
maisagawa niya yung kanyang kalooban sa atin. Tingnan mo, yung kaloob ng Diyos sa atin, yung Great Commission, dapat pinapractice yan, yung ating panampalataya. Kasi pag pinabayaan natin, mamamatay ang ating panampalataya. Pag namatay po yan, hindi natin pinapractice yan, mamamatay din yung vision. Kaya siguro mga 2 weeks tayo magpahinga, evangelism na naman tayo ulit. Nagpipray tayo kung saan tayo igagawi ng Holy Ghost. Amin po ba? At mag-ready kayo. Dapat practice natin yung prayer. Practice natin yung Great Commission. Matthew 20:20. Marcos 16, verse 15, verse 16, verse 17, verse 18 hanggang verse 20. Roma 15:19. Parang unang Korinto 12:8-19. Yan yung mga practice natin eh. Kaya ina-announce ko yung mga practice natin sa church. Kasi pangunahan mo talaga bilang leader. Kasi pag napangunahan ng leader yan, susunod na rin yung mga tao. Amin po ba? Practice natin yung nagtatanim ng marami, mag-aani ng marami. Parang Korinto 9, chapter 9, verse 6, diba? Nagtatanim ng kakaunti, mag-aani ng kaunti, magtanim ng marami, mag-aani ng marami. Practice yan. Sa iba na hindi na nasusubok, ay wala yan, walang dating. Kapag napapractice mo, doon mo lamang makita, may experience. Ganito pala, totoo pala sabi na nagtatanim ng marami, mag-aani ng marami. At ang bawat sa'yo magbigay ayon sa pasya ng puso. Sa 7, mababasa mo doon. Palang Korinto, chapter 9, verse 6, verse 7, magbigay ayon sa pasya ng puso. Yung bawat individual. Tulad ng halimbawa namin na iba ako, pag nagbigay, iba din siya. Nanay isa, iba rin yung mga anak namin. Iba rin yung mga apo namin. Amin po ba? Kasi nga, bawat isa ay magbigay ayon sa pasya ng puso. Bawat individual. Kasi kapag dating sa pagsusulit, lahat naman tayo, individual magsusulit. Hindi ko mo manampalataya yung lalaki, maging absulto na yung babae. Hindi ko mo maging manampalataya yung babae, absulto na yung lalaki, absulto na yung mga anak. Bawat isa ay harap tayo sa Panginoon, magsusulit tayo sa ating mga ginawa. Amin po ba? Yan yung tinuturo ng Bible. Saan ka sa marami, sa kaunti? Oh. Damihan mo, tatanim mo. Yan yung prinsipyo ng Panginoon. Dapat tinatayuan natin kung ano yung prinsipyo ng Diyos. Bawat isa ay magbigay ayon sa pasya ng puso. Maluwag sa loob at di napipilitan. Sapagat iniibig ng Diyos ang kusang nakakaloob. Amin po ba? Yan yung practice natin. Na pag naniwala ka sa salita ng Diyos, saka lang kikilos yan sa buhay mo. Amin po ba? Maraming nagagad na aani ng marami. Ngunit kaunti lang yung itinatanim. So, tatapatan ka ng Diyos kung paano ka magtanim. Amin po ba? Tatapatan ka ng Diyos kung paano ka magtanim. Alam ka man na kaunti lang tinanim mo, tapos aasa ka, gusto ko malaki Lord, 5 hektarya Lord. Yung anihin ko, ay ang tinamnan mo naman ay 2 puno ng sitaw. Amen? 2 puno ng okra, tinanim mo. Tapos gusto mo mag-ani ka, Lord, gusto ko 5 hektarya yung anihin ko. Amen po ba? At 2 puno na naman ng okra tinanim mo. Pasaani ka ng 5 hektarya. O si nanay nagtatanim yan. Marami kang itanim para marami kang anihin. Sari-sari dapat tatanim mo. Kasi pag ilang puno na tinanim mo, huwag kang asaani ka ng marami. Amen po ba? Huwag mo asahan yun. Baka asa-asa ka. Gusto ko umain ng marami kaunti lang naman tinanim mo. 3 puno ng okra tinanim mo. Amen? 3 puno ng balinghoy ang tinanim mo, tapos gusto mo marami, anihin mo. Kapag marami ka itinanim, marami ka, kahit iliteral mo, kahit spiritual mo. Kapag marami ka talaga itinanim, marami ka anihin, marami ka tinamnan ng Word of God. Maraming tao. Hindi marami ka rin anihin. Kasi marami din ang pagpapalain ng Panginoon. Amen ba ba?
Kaya maraming sasagana. Una sa panampalataya, pangalawa sa pagpapahayag, pangatlo sa kaalaman, sa kasipagan, sa pag-ibig ninyo sa amin. Yan yung kayamanan na halimbawang naitanim ng mga taga-Tesalonica sa Macedonia at Akaya. Amin po ba? Yan yung halimbawa doon na naging totoong halimbawa. Amen. Purihin ang Panginoon. Ganon si Lord. Practice lang. Subukan mo muna ang Panginoon. Kasi si Lord galit na sinusubok. Sabi, subukan niyo ako sa bagay nito. Amen po ba? Minsan, napakahirap isipin na pag nagtanim ka ng marami, ani ka ng marami. Kasi mas gusto ng tao, kakaunti lang yung kanyang tinatanim. Di po ba? Yan ang paborito ng tao eh. Yun yung paborito ng tao, yung kaunti lang tinatanim eh. Amen. Naghihinayang, baka malugi. Pag pinapraktis mo yung marami kang itinanim, asahan mo yung marami kang anihin. Kasi yun yung prinsipyo ng God, ng Diyos. Amen po ba? At ito yun sa pamilya, bawat isa ay magbigay. Maging sa pagsusulit at sa Diyos, hindi pwedeng manampalataya sa tatay, pwede na si nanay, pwede na yung anak. Hindi pwedeng, individual rin tayo magsusulit sa Diyos eh. Dapat lahat maging mananampalataya. Amin po ba? Hindi pwedeng makalusot tayo sa Lord. Dito sa lupa, pwedeng magpalakasan tayo. Pwede i-considera. Amin po ba? Mga anak to na Julie, sige, welcome kayo lahat. Mga anak kayo pag dati sa Lord, hindi pwedeng ganon. Mga anak ni Sister Belita to, asawa ni Sister Belita to eh. Okay ka na, pasok ka na. Ay pag dati sa Lord, hindi pwede yun. Ay asawa ito ni Sister Dulce. Si Saldo eh. Okay na. Amen? Sister Wilma, okay na. Pagdating sa Lord, individual talaga tayo eh. Hindi tayo pwede makalusot eh. Sasalain tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Amen mo ba? Kaya makita natin na mahalaga na dapat bawat isa ay kung ano yung prinsipyo ng ating Panginoon, ganoon din dapat ang prinsipyo natin. At maganda naman na turuan talaga natin yung ating pamilya. Amen. Kasi pag naturuan natin sila, hindi tayo mahirapan. Bagkus, yung ating ginagawa, babalik din yan sa atin. Tayo din naman mag-aani ng ating itinuturo at ang ating ginagawa. Tayo din naman mag-aani. Amen. Dapat mga anak natin, tinuturuan natin ng panampalataya. Dapat maging katulad tayo ng taga-Tesalonica na ma-impluwensya natin yung ating pamilya. Ma-impluwensya natin ang lahat ng tao. Amen? Na maging masagana. Kasi ang lingkod ng Diyos, tingin mo, mahirap. Pero yung kailangan tinuturo, nagpapayaman. Kapag sila man pinagpakalan ng Diyos, hindi kataka-taka yun. Kasi pag ang tao, gaano man siya kahirap, kapag ang kanyang puso ay pinagpala ng Diyos, pinuspos na kagalakan ng banal na Espiritu yung puso na yan, ay hindi mo mapipigil yan. Mayroon nga dito eh, hindi naman masabing may trabaho. Umaasa lang sa sweldo ng asawa, hindi mamalaki sweldo ng asawa, pero talagang napaka-giver talaga ng puso. Walang punta sa church na walang handog. Amen. Minsan, hindi natin napapractice yun. Diba, si Paul, nung hinandugan sa ng mga taga-Pilipos, anong sabi? Kayamanang hindi maubos-ubos. Philippians chapter 4, verse 19. Handog yun eh. Hindi naman kasi kapo yun eh. Tulong yun eh. Handog sa kanyang paglilingkod eh. Suporta. Love gift yun. Amen po ba? Minsan,
Napakahirap natin maunawaan ang salita ng Diyos. Yung pagmamahal sa lingkod ng Diyos, pagmamahal mo rin yan sa Diyos eh. Yung kasi ang tinig ng Diyos. Yung pagmamahal mo sa lingkod ng Diyos, pag sinuma mo yun, pagmamahal mo yun sa Diyos. Amen. Amen po ba? Parang nagmahal ka sa Diyos. Sabi nga ni Pablo, parang Corinto 8:5, una sa Diyos, pangalawa sa amin. Kaya higit pa sa kanilang inaasahan yung ginawa ng mga taga-Macedonia at Akaya. Kasi binigay nila yung love nila sa Lord. Una, pangalawa sa tao. Kaya ibig sabihin pag sinuma mo yun, yung pag-ibig mo sa Diyos, pag-ibig mo rin sa naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? At totoo naman yung pagmahal mo ang Diyos, mamahalin mo rin yung lingkod ng Diyos eh. Kaya dapat natin makita, maintindihan, maunawaan na kahit naglilingkod sa Diyos, mayroon pa rin mga pagtiis at kahirapang pinagdaanan. At si Christ nga, nagtiis, ibigay niya tayo ng halimbawa eh. Nakasang alipustahin, usigin, pahirapan. Tiniis siya lahat yun. Hanggang sa kamatayan sa krus. Pero tandaan natin, sa 1 Peter, chapter 5, verse 8 pababa, na pagkatapos ng paghihirap, ang Diyos na bukal ng kasaganaan ang siyang bigay sa atin ng pagpapala. Hindi lahat ay paghihirap. Hindi lahat ay pagtitiis. Pagkatapos ng paghihirap at pagtitiis, ay mayroong kasaganaan na ibibigay ang Panginoon. Kailangan lang ma-practice natin yung ating panampalataya. Mapapaktis natin yung ating papapagal. Mapapaktis natin yung ating pag-ibig sa kapwa. Mapapaktis natin yung ating pagtitiis. Amin pa ba? Hindi permanente ang pagtitiis at kahirapan. Hindi ang permanente. Yan ay sandaling lumilipas. Pagkatapos, nasubukin tayo. Naalala si Job. Si Job, naalala nyo? Matapos magtiis si Job, matapos alisin yung lahat sa kanya, 10 anak namatay. Lahat ng kanyang ari-ari nawala. Pero nanatili pa rin siya sa Panginoon. At alam niyo ba, ibinalik yun ng Panginoon. Magagandang mga anak. Mas maganda sa buong lupain ng mga anak. At alam niyo ba, lahat ng kayaman Job ay dinoble ng Panginoon. Doble. Kaya ganun kabuti ang Panginoon. Kaya huwag natin pukusan minsan yung problema. Pag pinukusa mo, para akala mo, ikaw lang talaga may problema. Hindi mo na makita na lahat pala ng tao sa bugdayding ay may problema. May pagtitiis na pinagdaanan, may kahirapan na pinagdadaanan. At tulad ng halimbawa ko na 6 months na nakaratay doon na nagtitiis ng infeksyon. Malalaking mga bayarin sa ospital. Akala mo hindi na makalabas, pero nakakalabas pa rin. Hindi nagpapabaya ang Panginoon. Amin po ba? Hindi siya nagpapabaya. Kahit hindi manampalataya, hindi pa rin pinababayaan ni Lord yan eh. Sabi nga ng Biblia, pinakakain niya kahit hindi manampalataya. Pinapakain niya pati manampalataya. Bakit paras-paras ang pagtingin? Kasi nga, may pakita niya yung kanyang pag-ibig sa tao. Yung kanyang kadakilaan sa tao. Alam niyo, ang pinakaiba lang sa manampalataya, yung manampalataya may assurance. May katiyakan sa buhay na walangan. Yung hindi manampalataya, kapag nagpatuloy siya sa kanyang hindi pag-manampalataya, ay mahuhulog siya sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Amen. At doon sa impyerno, wala nang lagusan doon. May exit pero walang lagusan. Amen po ba? At habang buhay na siya doon na nakakulong,
habang buhay sa dong maghihirap. Amen. Kaya tayo, magpakabuti tayo. I-maintain natin yung ating panampalataya. Ano man pagsubok, alam mo ba, Satanas nag-offer din ng kayamanan. Sa 4 ng Mateo, sunod-sunod na verse. Basta binasa niyo yung Mateo chapter 4, dinala ni si Jesus doon sa pinakamataas sa tuktok ng mundo, tuktok ng bundok. At sinabi niya kay Jesus Christ, kapag sumamba ka sa akin, lumuhod ka sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Kasunod na natili sa katapatan sa Diyos. Ang tukso, madali lang yan. Kapag nagpahina ka ng iyong panampalataya, madali kang matukso at madali kang mahulog sa kasalanan. Pero yung kapalit niyan ng tukso, ng alok ni Satan. Alam ba, mas maganda yung buhay natin kahit may pagtiis, paghirap. Nasa Panginoon tayo. Amin ba ba? Mas maganda tayo kasi kahit may pagtiis at kahirapan, nasa Panginoon tayo. Kaysa mayaman ka, sagana ka sa lahat ng bagay, wala ka naman kay Kristo. At saka nakakatakot yung wala kang pagtiis at paghihirap ng pagdadaanan. Komportable ka, tapos wala ka naman kay Lord. Amin ba? Wala ka naman kay Kristo. Wala kang relasyon kay Kristo. Tiyak yun, sigurado. Kapahamakan ang bagsak nun. Kapahamakan ang bagsak nun. Amin ba? Amen. Saan kayo? Sa nagtitiis at nakaranas ng kahirapan, kay Lord ka naman. At saka sa mayaman na masagana sa lahat ng bagay, wala namang Panginoon. Walang Kristo. Di mo ba? Kasi hindi naman lahat ng pagkataon mahirap at pagtitis eh. Mawala din yan eh. Sabi ng Biblia eh. Amen? Purihin ang Panginoon. Sana may natutunan kayo sa gabing ito. Sana lumakas kayo. Sana nabuksan yung iyong mata, isip at puso sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon lahat. I-bless kayo na Lord. Mag-pray tayo. Amang Diyos sa langit, ikaw po ang Diyos sa dakila, banal, makapangyarihan sa lahat. Lobin mo ang salita mo sa gabing ito ay matanim sa aming isip at puso. At palakasin mo kami sa pamagitan, Lord, ng iyong mga salita. Hindi namin ang revival sa aming panampalataya, sa aming pagpapagal, sa aming pag-ibig, mapadama pa namin sa kapwa namin. Yung pag-ibig sa aming pagtiis ay maging huwaran kami, Lord, sa aming panampalataya. At hindi lang sa panampalataya, kundi maging maabot namin ang lahat ng dako sa pamagitan ng aming panampalataya, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. I-bless mo kami at pagpalain. I-bless mo yung salita mo. Magkaroon ng kagalingan sa aming puso, kagalingan sa aming isip, kagalingan sa aming kaluluwa. Ang salita mo, magdala ito ng himala, magdala ito ng deliverance, magdala ito ng revival sa aming panampalataya. Salamat Lord sa gabing ito. I-bless mo kami. Lobin mo ang salita mo ay hindi mawala sa aming isip at puso. Itatak mo ito sa aming isip at puso. Hini ko ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos na aking ipinangaral ngayong gabi. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen.